Pakinggan natin mga minamahal kung paano napuno, punong-puno itong si former Senator and Attorney Leila de Lima dito nga po sa mga Duterte. O pakinggan ninyo mga minamahal, naglabas po ng hinanakit, talaga nga namang kulang na lang magwala itong si former Senator and Attorney Leila de Lima. Pakinggan natin mga minamahal. After almost 7 years or 6 years, 8 months, and 21 days to be exact, Grabe, no? for a total of 2,454 days, Tagal. pinawalang bisa po yung mga kaso sa akin. Gawa-gawang mga kaso yon. Trut! Ilaban mo, Leila. Mga imbentong kwento. Diyan sila magaling sa imbentong kwento. Kaya po, nakalaya ako. Sinungaling ang mga nagpakulong sa akin. Tama! Sinungaling! Sila bigong yan, sila bato. Sila po dapat ang ikulong. Tama! Sila ang ikulong. Ikulong ang bigong. Ikulong si Digong. Iniisip ko rin po, lagi, na kung nagawa nila sa akin yon bilang isang senador, paano na kaya sa mga walang kalaban-laban? Tama! Diba? Tama! Paano kaya si Kian de los Santos? Ayan na! Real Paano talk! kaya si Carl Arnaiz at Reynaldo de Guzman? Real talk! Mga teenagers na nasa maling lugar, sa maling oras. Si Micah Olvina, Yan na, may minention na. 3 years old lang. Diba? Ano naman ang kinalaman ng isang bata sa illegal na droga? Tama! Musmus pa nga lang, 3 years old 3 eh. years old, pinatay! Naku po, Tatak Duterte yan. At sinong tao o mga tao na nasa tamang katinoan na mag-iisip na okay lang yung mga ganyang pangyayari? Hindi, di ba? Galit na, oh. Kaya, malinaw sa akin, tuloy ang laban. Tama! Ituloy! Hindi dapat huminto, hindi dapat magpahinga hanggat hindi napapanagot yung mga may kasalanan sa pagkamatay ng libo-libong Pilipino. Tama! Sabihin sa kanila, mga maliliit na tao, Tama! mga hindi mayaman. Tama! Kung galit talaga sila sa droga, dapat inuuna yung mga big-time drug lords. Tama! Hindi yung mga mahihirap Tama! na mga pinaplantahan lang ng mga shabu, Pinaplantahan ng mga baril o paltik para ipalabas na sila ay nanlaban at kaya sila pinatay. Ilan sa kanila mga inosente. Alright. Alright. Mga minamahal, no? Tama nga naman. Yung sinabi ni former Senator Attorney Leila de Lima. Nakalaya siya for almost 7 years dahil gawa-gawa lang yung mga kwento laban sa kanya. At saka mga minamahal, isipin nyo kung totoong may malasakit sila sa taong bayan, dapat yung mga big-time drug lord talaga, yung hinuhuli nila. Meron bang nahuli? Nahuli ba si Michael Yang? Diba? Wala. Puro lang mga nakatsinelas. Alam niyo yung mga nakatsinelas? Yung mga workers na mga minimum wage earner lamang po, yung mga nahuhuli. Akala ko ba ayaw nyo sa droga? Bakit nakikita natin mayroong 37 employees na nagpositibo doon mismo sa opisina ni Baste Duterte? Akala ko ba ayaw nyo sa magulong Pilipinos? Bakit halos lahat ng mga malalaking tao nagtatago doon sa Davao kapag every time na merong hinahanap ng mga personalidad? Ano ba yung meron sa Davao? Nagiging takasan ba ito ng mga kriminal? Kaya nga sabi ko, itong pagmamaktol na
nagawa, nangyari, naganap, 'di ba? Sa rally doon sa Bicol nila former Senator and Attorney Leila de Lima. Literal na merong kahulugan to. Siguro I think punong-puno na kasi first time niya nga ulit, 'di ba, mga minamahal, na makapag-rally na hindi siya standee. 'Di ba? Hindi siya yung standee na pwede mong iwan kahit saan eh. Tao na nakakaharap ninyo, nakakapagsalita, pinagtatanggol, 'di ba? Ang mamamayang Pilipino, 'di ba? Sabi pa nga ni Leila de Lima, ano pa bang masisira nila sa akin? Matagal na nila akong sinira. Niyurak ang aking pagkababae, niyurak ang aking pagkatao. Pinakulong na nila ako, so parang nothing to lose na. Itong si former Senator and Attorney Leila de Lima, kaya ano pa nga ba ang dapat niyang ikatakot? 'Di ba? So nagawa na nila lahat eh. Which is tama nga naman yung sinabi ni Leila de Lima na ipakulong, panagutin yung mga taong pumatay sa libo-libong mga inosenteng kababayan nating Pilipino. Ipagtanggol ang karapatan ni Kian, yung 3 years old. Ano nga bang kamuwang-muwang ng batang yan? 'Di ba? Imagine yung mga minamahal. Yung kwento kasi dyan ni Leila de Lima, dati nga siyang DOJ. 'Di ba? Papaimbestigahan yung Davao Death Squad ni former President Duterte. Ngayon, mga minamahal, dahil alam nyo naman na si Duterte ang nakaupo, yung mga senador pumabor kay Digong. 'Di ba? So, ang nangyari, tinanggal bilang DOJ itong si de Lima, and then binaliktad na yung kaso. Mga minamahal, ginamit yung mga nakakulong sa bilibid na mag-testify laban sa kanya. Which is, tingnan nyo ngayon, 'di ba? Yung mga nasa bilibid din yung nagte-testify kay Duterte. Ngayon, nagngangawa sila. 'Di ba? Yung nandoon sa Davao Prison Penal Farm, yung mga testigo doon naging ano na din. Dito kay Duterte, testify against sa kanya, galit na galit sila. Pero nung sila yung gumagawa kay de Lima, abay hindi. Fast forward, mga minamahal, nakulong itong si former Senator and Attorney Leila de Lima dahil nga po sa mga gawa-gawa nilang kwento. 3 kaso yon, mga minamahal. Unang case, acquitted, panahon ni Digong yon. 'Di ba? 2019, if I am not mistaken. So, panahon ni Duterte, na-acquit itong si de Lima. Hindi nyo ba nakukuha yung logic? Wala nga talagang kasalanan itong si de Lima. Pangalawang kaso, na-acquit, panahon na yan ni PBBM, at hanggang sa kanya pangatlong kaso, talaga nga namang ano na siya, totally free. Malaya na itong si former Senator and Attorney Leila de Lima, which is, siya yung living proof, living witness natin, which is masakit din yun sa kanya, almost 7 years na nasayang yung kanyang oras, kanyang, diba, yung kanyang posisyon, talaga, nasira 7 taon. Diba? Pero almost 7 years, napatunayan natin na dyan magaling sa mga inventong kwento, itong pamilya ng mga Duterte. Which is talaga makikita ninyo yung gigil ni former Senator and Attorney Leila de Lima na gusto niya ng bumawi. Pero gusto niya idaan sa due process. Kaya nga sabi niya, dapat panagutin ang merong pananagutan. Diba? Talaga nga namang nagwala. Talagang nagmamaktol na ng sobra. Itong si former Senator and Attorney Leila de Lima, gawa nga po ng katarantaduhan na ginawa ni former President Duterte at ng kanyang kubol laban sa kanya. Kaya yung mga salitang binibitawan ni Leila de Lima, may hugot yan. Hugot ng katotohanan, hugot ng sama ng loob, hugot para sa mamamayang Pilipino. Kaya, iboto ninyo yung party list na ano niya, nilalakan niya yung ML, di ba? ML party list, first nominee. Iboto ninyo yan, mga minamahal. So, yan yung talagang may mga misyon dito sa bansang Pilipinas na tingnan ninyo, di ba? Buhay pa din, naninindigan, tumatayo, literal na lumiliwanag sa dilim. Itong si former Senator and Attorney Leila de Lima. Alright, mga minamahal, yun po. So, pahingi lang po ako ng likes. Yan, mahalaga yung likes ninyo, mga minamahal. Siyempre, yung comments na din. Mag-comment kayo, ano yung masasabi ninyo patungkol sa video na to. At don't forget to skip, di ba, the subscribe button. I-subscribe ninyo, napakahalaga sa akin ng subscribe button ninyo kasi lumalaki po ang ating channel. Di ba? At bukod sa lumalaki ang ating channel, madami tayong mga kabataan ang nahihikayat na ma-get in touch into the politics kasi political is
politics is everything. And don't forget to click the notification bell kasi every time na mayroon akong upload na video, laging nagdo-notify, lagi kayong na-update patungkol nga po sa mga issue dito sa ating bayan. Yun lamang po, ingat mga kababayan.